وما علينا إلا البلاغ المبين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sa ating pong subject na akida, ang pinakahuling paksa na ating pong natalakay ay ang paksa hinggil sa mga dahilan, mga asbab al-musila ila shirk, mga dahilan, mga gawain nagdudulot ng shirk. So tayo ay huminto sa ika-4 dahil sa aklat na ito ay binanggit ng ating buting Sheikh si Dr. Ahmad Al-Qadi ang 6 na mga gawain na kung saan binigyan tayo ng babala rito ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam na ang mga gawain na ito ang siyang magdudulot, magiging dahilan upang ang isang tao ay masadlak sa tinatawag na shirk. So may mga gawaing binigyan tayo ng babala rito ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam na kung hindi natin lalayuan at iiwasan, tayo ay makakagawa, magdudulot sa atin upang tayo ay masadlak sa pagtatambal o pag-shirk o di kaya bid'ah, waliyaudubillah. So tayo ay huminto sa tinatawag na at-taswir, paglililok. So last week binanggit natin, tinalakay natin yung tinatawag na iftitan bil qubur, yung mga gawain na ginagawa sa mga libingan na nagdudulot ng shirk. So may mga gawain na ipinagbawal gawin sa mga libingan. So binanggit natin yung mga halimbawa nito. Meron lang akong nais i-review, bigyang diin doon dahil may nagtanong hinggil sa Shaddur Rihal. Maring siguro hindi niya lubos na naunawaan. Kasi sabi niya, paano kung pupuntahan ko yung libingan ng aking mahal sa buhay na ako'y nasa lugar. Kung inyo pong papanoorin at babasahin mabuti yung Shaddur Rihal, sabi natin, siya yung paglalakbay mula sa malayong lugar tungo sa isang lugar na doon ang libingan na ang pakay mo lamang sa paglalakbay mula sa malayong lugar ay dahil sa libingan na ito bilang pagsamba kay Allah. Ito yung Shaddur Rihal na maglalakbay ka mula sa malayong lugar, na pupunta ka sa malayong lugar na ang pakay mo lamang upang bisitahin ng isang libingan bilang pagsamba kay Allah. So ito ay pinigilan, hinarangan ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam dahil ito ay nagpapakita o di kaya nagdudulot, tumutukoy, nagpapakita ng lubos na pagdadakila sa libingan na ito. Maging ang puntod ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam ay nabanggit natin na nasasaklaw nito na kung tayo ay pupunta ng Madinah al-Munawwara, ang ilalayon natin ay ang Masjid an-Nabawi, ang masjid ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, dahil nabanggit na may kahigitan ang paglalakbay sa 3 masjid na ito: Masjidul Haram sa Makkah, Masjid Nabawi at sa Masjidul Aqsa. So pagdating natin ng Masjid Nabawi, dahil bumisita tayo sa masjid ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, pagkaraan tayo magsala o di kaya magdua sa masjid na ito, ay pwede tayong magsalam sa mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, bisitahin ang kanyang puntod at ang magsalam din kay Abu Bakar at Omar. So ang pakay natin pag tayo maglalakbay ng Madina, ay ang Masjid Nabawi at hindi ang puntod ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. So paano pa kaya yung ibang mga puntod? So ang tinutukoy po natin na Shaddur Rihal, mga kapatid, ay yung paglalakbay mula sa lugar. Pero kung ikaw nasa lugar mo lamang, sa city o kaya sa lugar mo lamang, pupunta ka lamang doon sa libingan ng iyong mahal sa buhay, ay ito ay pinapahintulot, bagkus ito ay sunnah, dahil ginawa sa atin ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam ang pagbisita sa mga libingan na ito ay sunnah dahil tudhakirukumul akhirah, na ang ilalayo natin ay upang mabigyan tayo ng aral, mapaalalahanan tayo hindi sa kamatayan, pagkahanda sa libingan, sa kabilang buhay. At gagawin din natin yung mga adab. Meron din mga adab sa pagbisita po ng libingan, dahil merong mga ziyarah mamnu'a, mga ipinagbawal na pagbisita sa libingan, na katulad ng mga nabanggit natin na tinatapakan ng libingan o di kaya dinidekoritan ng libingan o di kaya taon-taon ginagawang Eid na nagtitipon sila doon, kumakain. Lahat ng ito ay wala sa katuruan ng Islam. So kung bibisita ka dahil gusto mong linisan ng libingan, puntod ng iyong mahal sa buhay o di kaya parang mapaalalahanan ka, mapaalalahanan ang iyong sarili, ito ay kanais-nais, bagkus ito ay sunnah. Ito ay sunnah. Halimbawa ng kabilang sa adab, pagdating mo doon, magsasalam ka sa mga nakalibing. Assalamu alaikum minal mu'minin
mu'minin wal assalamu alaikum ahla diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahikun ghafarallahu lakum. So pwede mo na silang ipagdua, ya Allah patawarin mo ang mga nakalibing dito, gawin mo ang kanilang libingan na rawdatan min riyadil jannah, kahabagan mo sila, so on and so forth. So ngayon mga kapatid, ngayon naman ang susunod natin na paksa na bilang ikalimang gawain na magdudunot lagusan din ng shirk, na binigyan tayo ng babala rito ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, ay tinatawag na alfadh ash-shirkiyya, mga salita, mga katagan na naglalaman ng shirk. So may mga salita na nasasabi tayo na hindi natin namamalayan na ito pala ay shirk, pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. So binigyan tayo ng babala rito ng mahal propeta na mag-ingat kayo sa pagsasalita, dahil mayroon kayong mga nasasabi na hindi nyo namamalayan na maaaring talamak sa atin na ito pala ay shirk, nasasalungat niya o di kaya nasisira niya o kaya nasasalungat niya, nalalabag niya ang tauhid, kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Unang halimbawa ng mga katagang naglalaman ng shirk ay ang al-halif bi ghairillah, ang panunumpa liban kay Allah subhanahu wa ta'ala. So nanunumpa siya sa iba liban kay Allah subhanahu wa ta'ala. So kapag tayo ay manunumpa, kanino tayo manunumpa? Kay Allah subhanahu wa ta'ala lamang. Dahil ang panunumpa ay pagsamba at dapat lamang ito iukol kay Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi, ako ay sumusumpa kay Allah subhanahu wa ta'ala ng ganito ganyan. So yan ang panunumpa, at ang panunumpa rin, ito ay gagamitin lang lamang natin kapag kinakailangan na. Hindi daw maganda yung panunumpa na pag nasanay ka sa panunumpa, paghahalif-halif, maaring may mga senaryo, mga bagay na udyukan ka ni Satanas na magsinungaling at gagamitin mo ang panunumpa kay Allah. So ito ay hindi maganda na kaugalian ng tao na parating nanunumpa, parating naghahalif. Naghahalif. Gagamitin lamang natin ng halif kapag kinakailangan na. Kasi ang halif po mga kapatid ay para mong ginagawang saksi si Allah. Sumpa kay Allah. So para mong si Allah saksi na mayroon akong sasabihin ganito o ganyan, o di kaya magsasaksi ako na ganito o ganyan. So gagamitin lamang ang halif kapag kinakailangan na. So kailangan natin dakilain ang pangalan ni Allah subhanahu wa ta'ala. So hindi tayong manunumpa liban kay Allah, hindi tayo manunumpa lamang tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala. So ang panunumpa sa iba liban kay Allah ay itinuturing na shirk, maliit na shirk. Anong sinabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam? Man halafa bi ghairillah faqad asyrak. Sinumang sumumpa sa iba liban kay Allah ay tunay na nakagawa siya ng maliit na pagtatambal. Ikalawang halimbawa ng mga katagang naglalaman ng shirk, sabi ng ating Sheikh, at-taswiya fil mashi'a. Ito kasing at-taswiya fil mashi'a, ito yung kasabihan na nangyari sa panahon ng mahal ng propeta, na mayroong pagmamalabis sa pagpupuri sa mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, na sinasabi, mayroong isang sahabi na nang makita niya mahal propeta at ikinamanghan niya yung ginawa ng mahal propeta, sabi niya, Masya Allah wa shi'ta. Kamangha-mangha ang ipinahintulot, ang ninais ni Allah at ang iyong ipinahintulot at iyong ninais. So hindi nagustuhan yun ng mahal propeta, dahil para niyang ipinagtambal ang mahal na propeta at si Allah subhanahu wa ta'ala. Anong sinabi ng propeta? Aja'altani lillahi niddan, ginawa mo ba akong katambal ni Allah? Kasi ang mashi'a, pagpapahintulot, pagpapasya sa mga gawain ay tanging si Allah subhanahu wa ta'ala ang nagpapasya, nagpapahintulot nito. Ito yung tinatawag na mashi'a. Kaya nung sinabi ito ng isang sahabi, sabi ng mahal propeta, huwag mong gawin yan, dahil yan ay nagdudulot o kaya tumutukoy na para mo akong itinatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Balkul Masya Allah wahdahu, bakul sabihin mo lamang na Masya Allah, kamanga-manga ang nilikha o di kaya ipinahintulot o di kaya ipinasya ni Allah subhanahu wa ta'ala. So dito nagpapakita mga kapatid kung paano maging sa katauhan, sarili ng mahal na propeta ay hinarangan niya, pinigilan niya yung pagmamalabis sa karapatan o sa pagmamahal, pagrerespeto sa ating mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, na katulad ng nabanggit natin doon sa paksang al-ghulu fi salihin, na sinabi niya, wag niyo akong puriin, wag niyo
kayong magmalabis sa pagpupuri sa akin na katulad ng ginawa ng mga Kristiyano na dahil sa pagmamalabis nila kay Isa alayhis salam ay inangat nila, ginawa nilang katambal ni Allah subhanahu wa ta'ala sa pagka-Diyos o pagka-Panginoon. So kabilang yan sa mga halimbawa. Ikatlong halimbawa, nabanggit ng ating Sheikh dito, yung salita daw na ito ay talamak din dati sa mga Arabo, mutirna binaw ikada wa kada. Umulan sa pamamagitan ng bituin na ganito, ganyan. Minsan kasi inuugnay nila yung ulan sa mga bituin. Dahil daw umulan, dahil pag nakita nila yung may magandang bituin at alam nila yung pangalan o pinapangalanan nila at umulan, sabi nila ang nagpaulan o di kaya umulan sa pamamagitan ng bituin na iyon. So ito rin ay shirk, maliit na pagtatambal dahil ang pagpapaulan, ang nagpapaulan nito ay si Allah subhanahu wa ta'ala. So dapat nating iugnay ang lahat ng gantimpala, biyaya, pagpapala kay Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa kanyang pagiging tauhid ar-rububiyyah, no, kanyang pagiging kaisahan niya sa pagka-Panginoon na nabanggit natin siya ang nangangasiwa sa lahat ng nangyayari. So dapat nating iugnay kay Allah subhanahu wa ta'ala na sinabi ng propeta, mangkala mutir na binaw ikada wa kada fadhalika kafirun. Kafirun bisabihin sinumang sabi niya na umulan dahil sa bituin o uri ng ganitong bituin ay tunay na siya ay nakagawa ng maliit o maliit na pagtatambal, no? So ito ay kabilang din sa mga alfad. Hindi nabanggit dito ng ating Sheikh, ito ay karangdagang kaalaman din na yung pagsasabi ng law o lawla. No, minsan nabanggit din ng mga scholar to na kabilang sa mga talamak na shirk sa pamamagitan ng salita is yung pagsasabi na kung hindi ikaw, kung hindi sa'yo, no, ay halimbawa, no, sinasabi ng ilan na kapag may naglitag sa kanya, may nagligtas sa kanya mula sa kamatayan, ay hindi niya pinupuri si Allah. Diretso siyang kung hindi sa'yo, kung hindi kay doktor ay namatay na si fulan o di kaya may nangyari na sa kanya, ito rin ay maaaring sabihin natin na hindi magandang salita na maaaring umaantong din to sa shirk na dapat nating iwasan. So ang dapat nating sabihin ay alhamdulillah kung hindi sa'yo, kung hindi ka ginawang dahilan ni Allah. Alhamdulillah, purihin mo muna si Allah subhanahu wa ta'ala. Iugnay mo kay Allah subhanahu wa ta'ala ang paglayo mo sa kasamaan. Although yan ang ginawa ni Allah ang dahilan itong taong ito o itong gamot na ito, pero wag natin kakalimutan si Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nga kapag tayo magpapagamot, iinom ng gamot, ay dapat nating ilayon na ang tunay na nagpapagaling ay si Allah subhanahu wa ta'ala. Maring dahilan lamang itong gamot na ito. So, ito ay kabilang din sa itong pagsasabi ng lawla. Purihin mo muna si Allah at sabi mo, alhamdulillah, salamat kapatid dahil ginawa kang dahilan ni Allah upang ako ay gumaling o di kaya upang ako ay hindi mapahamak. So kabilang din yan, no? Ngayon naman, ang isusunod natin na ika-6 na magawain na nagdudulot ng shirk na binigyan tayong babala rito, may mga a'mal al-mufdi ila shirk. May ilang gawain, mga ilang gawain na ginagawa ng ilang tao na talamak din na nagdudulot din ng shirk na binigyan tayong babala rito ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam bilang pagmamahal, pagmamalasakit sa atin ng mahal na propeta, mashallah, na sallallahu alaihi wasallam. Ang una rito, sabi ng ating Sheikh, ta'liqut tamaim wal wida' wal autar wal qala'id li daf'il ain o ghayriha. Yung paggamit ng anting-anting, no, agimat. So ang paggamit ng anting-anting, ang agimat, ito po ay itinuturing na shirk, pagtatambal. Okay, pagtatambal na kailangan iwasan. Ibig sabihin, haram ang paggamit ng anting-anting o di kaya agimat. Bakit po ipinagbawal sa Islam? Dahil ang tao, kapag gumamit siya ng anting-anting, parang ipinaubayan niya sa ang kanyang sarili dun sa agimat o anting-anting. Nawala na si Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang sarili. No? O di kaya parang naisip niya na magpapasalba sa kanya mula sa kapahamakan na itong agimat na ito. Kaya ito ay tinuturing na shirk. Dahil ito ay nasisira niya yung tawakkul, pagtitiwala, pagpapaubaya, pananalig kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kanino tayo magtitiwala? Kanino tayo mananalig? Kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sinong nangangasiwa? Sinong nagdudulot ng kabutihan? At sinong nagpapahintulot, nagdudulot ng ano pa mang kapisalan? Si Allah subhanahu wa ta'ala din. Kung ano man yung nakasulat na tatama sa iyong kabutihan o mayroon sa iyong tatamang kasamaan, si Allah subhanahu wa ta'ala ang magpapahinot, magpapasya nito. Hindi ang
ang magdidepensa o kaya magliligtas sa itong ating agimat na ito, itong mga bagay na ito na sinasabit. Kaya ito ay pinagbawal dahil nalalabag niya ang tauhid, kaisahan niya Allah subhanahu wa ta'ala sa pagsambang at tawakkul, pananalig, pagtitiwala. So nasisira niya itong mga agimat ng tiyanting, nasasalungat niya, nalalabag niya ang pagtatawalkul kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ito itinuturing na shirk. Sinabi ng mahal na propeta, man allaka tamimatan faqad shirk. Sino mang gumamit ng agimat. Agimat o anting-anting ay tunay na siya ay nakagawa ng pagtatambal. Ngayon mga kapatid, sa usaping tamima na ito, although hindi nabanggit ng Sheikh dito at maaaring itatanong nyo to, no? Ang agimat sa pamamagitan ng mga ayat, Quran. Anong halimbawa nito mga kapatid? Ayatul Kursi. Susulat niya sa papel, tapos bubuhol niya, lalagay niya sa isang bagay, tapos isasabi niya, o di kaya sa bulsa niya, ginawa niyang agimat anting-anting ang ayat, salita ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang tamang pananaw dito, although may ilang eskola nagpahintulong nito, pero ito po ay marjuh, mahinang pananaw. Ang pinakatamang pananaw ay ito rin ay pinagbawal at hindi pwedeng gumamit ng agimat o anting-anting kahit pa sa pamamagitan ng Quran o ayat. No, ito po ay masala khilafiyya para tayo maging makatarungan sa pagtatalakay hinggil sa tamima o di kaya agimat na sa pamamagitan ng Quran. May ilang scholar na mga sanauna na pinahintulot nila ito, pero ang tamang pananaw po at malakas na pananaw rito at tama ayon sa jamhur, karamihan sa mga scholar, ay nakakapasok rito sa hindi karapat-dapat o di kaya hindi ipinagbawal na uri ng tamima. Bakit? Kasi ang Quran mga kapatid, kapag hindi sa ganyang dahilan ibinaba ang Quran, nagagawin mo siyang anting-anting agimat. Sabi ni Sheikh Uthaymin rahimahullah, ang Quran, tama na ito ay panggamot, pero dapat natin gawin ito sa paraan na itinuro sa atin ng mga propeta. Sa anong paraan? Binabasa sa ating mga sarili. Hindi ginagawang agimat anting-anting. At pag ginagamit ito sa mga ganitong paraan, minsan nakukutya, no, nagagawa natin yung hindi kaaya-aya. Maaring yung isang tao ipinapasok niya sa CR, no, o di kaya subhanallah gumagawa siya ng haram, kasama niya yung ayat, o di kaya siya ay nasa najis, hawak siya ng najis, mahawakan niya yung bagay na iyon na mayroong aya. So ito ay kabilang sa mga dahilan na nalalapastanganan ang salita ni Allah subhanahu wa ta'ala. So ito ay kabilang sa dahilan na hindi talaga ito kabilang din sa ipinagbawal ang agimat sa pamamagitan ng Quran, pero hindi natin daw ahatulan na ito ay shirk, ito ay la yajuz. Hindi pwede, no? Hindi pwede na ikaw ay gumamit ng agimat sa pamamagitan ng mga ayat dahil ito ay wala sa katuruan ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam at sa mga napagkaisahan na pagkasunduan ng mga salafus salih mula sa mga sahaba, mga tabi'in, ang mga tabi-tabi'in. Although bilang pagrespeto na may mga ilang eskola nagsabi na ito ay pwede, pero ito ay marju, mahinang pananaw dahil ang tama, malakas na pananaw ay hindi tayo pwedeng gumamit ng kahit anong agimat, kahit anong anting-anting, no? Dahil ito ay nalalabag niya ang tinatawag na at-tawakkul, no? Kahit pa sa pamamagitan ng Quran. Pero ang paggamit ng agimat, anting-anting sa pamamagitan ng ilang mga bagay na dinadakilan ng mga naunang tao na hindi naman mga ayat o hindi mga ganito, minsan mga bagay na mula sa dagat o mula sa mga mamahaling bagay, no? O di kaya yung mga tinatawag nilang mga sinusulat ng mga jinn na hindi nauunawaan, ito talagang tinuturing na shirk, pagtatambal, dahil mayroong paghingi ng tulong sa mga jinn, mga syaitan na mula sa mga jinn. Pero ang paggamit ng agimat anting-anting sa pamamagitan ng mga ayat sa Quran, ito po ay la yajuz, hindi pwede at makakapasok rin sa hindi ipinagbawal na uri ng tamima. So naway naunawaan natin, no? Kabilang din sa mga gawain na ipinagbawal din ng mahal propeta na binigyan tayo ng babala rito na kahalintulad din ng agimat anting-anting ay ano pa mang daw lubsul halqa wal khayt fil yad o al unuq bi qasdi dafil bala aw rafihi ka dafil ain. Ibig sabihin nito, ano pa mang isinasabit sa bisig o kamay o di kaya sa liig
ng mga bata o di ka kahit sino pa o di kaya sa sasakyan o ganyan, no, na isinasabit sa kamay, sa leeg o kahit saan, na ang layunin ay bilang proteksyon sa kapahamakan o kasamaan. Ito po rin ay tinuturing na la yajuz, hindi pwede, at humantong ito sa shirk, pagtatambal, na nalalabag din niya ang tawakkul, no, kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang tawakkul, pananali, pagtitiwala kay Allah subhanahu wa ta'ala, dahil walang nagdudulot ng, walang pumipigil, no, walang na humaharang, nagdudulot ng kabutihan at humaharang, pumipigil ng kasamaan liban kay Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah subhanahu wa ta'ala lamang ang nagdudulot ng kabutihan at pumipigil ng kasamaan. So hindi natin pwedeng iugnay ang katangian na ito sa iba. So ito kaya pinagbawal itong mga pagsuot ng tulad ng ginagawa ng ilan na pinapasuot ng halimbawa pulang tawag ba rito, sinulid bilang pagdepensa daw sa ain, yung devil eye o di kaya ano pa mang sakit. So ito ay makakapasok din sa tinatawag na tamiman, ay pinagbawal ng relihiyong Islam. Mayroong isang hadith dito na ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, nakita niyang isang lalaki na dito sa kanyang kamay mayroong halqatu min sufur, no, na parang sinasabi dito na gawa sa sufur, no. Sabi niya, faqala wayhak ma hadi, sabi niya, ano to? Sabi niya, minaluwahin na proteksyon sa karamdaman. Sa kanya, inza'ha, fa innaha la taziduka illa wahnan, fa innaka law mita wa hiya alayka ma ahfalta abadan. Tanggalin mo yan, no? Alisin mo yan dahil walang may dadagdag sa iyo liban sa sakit o di kaya kapinsalaan din na katulad ng iyong iniiwasan. Fa innaka law mita wa hiya alayka ma aflahta abadan. Dahil tunay na kapag ikaw ay namatay at nasasayo pa rin yan, tunay na ikaw ay hindi magtatangkupay. Ibig sabihin, makakagawa, mayroon kang pananagutan, meron kang kaparusahan dahil nakagawa ka ng pagtatambal. So yun na isa sa malaking dahilan. Nung nakita yung naman propeta na merong isang lalaking susuot niya yung dito, meron siyang suot na pang-proteksyon sa sakit, ay sinita siya, pinagsabihan siya ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam at binigyan siya, binalaan siya ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Ikatlong halimbawa din ng al-fad al-mufdi al-amal al-mufdi ila shirk ay yung tinatawag na ar-ruka wal-azaim ash-shirkiyya wat-tiwala. Ang ruka wal-azaim, ito yung uri ng panggagamot na mayroong halong shirk. Okay? Mayroong mga manggagamot, albularyo minsan, na hindi natin pala alam na sila ay mga mangkukulam o di kaya meron silang kaugnayan sa mga jinn. Kaya kailangan rin tayong mag-ingat sa pinupuntahan natin pong mga manggagamot. No, dahil may mga manggagamot na meron silang ritual na sinasabi bilang paghingi ng tulong, ritual na shirk, pagtatambal. Meron silang binabasang hindi natin maunawaan dahil meron tayong tinatawag na ruqya ash-shar'iyya, no, panggagamot na batay sa Quran, batay sa hadith. Ibig sabihin ito yung relihiyon batay sa itinuro ni Allah o tinuro ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, na kabilang sa mga alituntunin na pinintulon na paggagamot dahil dapat ito ay lingwaheng Arabic na unawaan at dapat mula sa Quran, mga ayat. Dahil ang Quran binaba dahil ito ay gamot, no? At o di kaya mga dua na nabanggit, mga dhikr, supplication na nabanggit ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam mula sa mga hadith na naisalaysay ng kanyang mga sahaba. So ito yung kabilang sa mga ruling paintulot na malutulan natin na ito ay ruqya, panggagamot ayon sa Islam. Pero may mga tinatawag na ruqya wal azam syirkiyya, panggagamot na may halong shirk. Kabilang dito hindi na naunawaan o di kaya ihingi siya sa iyo ng manok na iaalay niya yun. O di, pamaring din natin ialay niya, subhanallah, sa isang jinn. Isa sa mga palatandaan. Okay, meron siyang ihingi niya yung pangalan mo, tapos babanggitin niya meron siyang mga binubulong na hindi mo maintindihan. Okay, so ito ay kabilang sa shirk. Dahil ito ay may istighatha bil jinn, paghingi ng tulong, pakikipag-ugnayan sa mga jinn. Ito ay pinagbawal sa relihiyong Islam dahil ang mga mangkukulam, manghuhula na may kaugnayan sa mga jinn, sila ay gumagawa ng katambal dahil binibigyan sila ng mga benefit ng mga jinn kapalit ng paggawa ng mga ipinagbawal sa Islam na mga shirk, pag-aalis sa kanilang mga pinuno, mga jinn, o di kaya paglalapastangan ng pangungutya sa mga ayat ni Allah, na o di kaya mga uri ng mga shirk, no, pagtatambal. Kaya ito ay ipinagbawal yung ruka wal azaim ash-shirkiyya, mga uri ng paggagamot na may halong shirk. Ang kabilang din yung tinatawag na at-tiwala. No, yung at-tiwala, ito yung panggagayuma.
So ang paggagayuma, ito yung gawain upang mapaibig, no, mapaibig ang isang tao, isang babae o lalaki, o di kaya mas lalo pang mapaibig ang lalaki o di kaya babae na katulad ng, like for example, mag-asawa, gagayuman yung asawa niya para daw hindi na tumingin ng iba, ito rin ay pinagbawal. Ang tinatawag na tiwala panggagayuma ay ito rin ay makakapasok sa tinatawag na shirk, no, maliit na pagtatambal. Kahit pa mayroong mga nagsabi na pwede daw, mayroong daw gayuma mula sa Quran doon sa surat Yusuf, Allahu alam, wala tayong nabasang ganito na ito rin ay makakapasok sa wala talagang tiwala, wala talagang paggagayuma sa Islam. Ang gawin mo ay kung gusto mong mapaibig mas lalo mo pang mapaibig ang iyong asawa, ay pakitungan mo siya ng mabuti. Ito talaga ang isa sa pinaka the best na lunas, no? Hindi mo na kailangan gayumahin ang iyong asawa para lamang hindi tumingin sa iba dahil makakagawa ka ng shirk. Ganon din sa mga walang asawa, gagayumahin niya yung isang tao para lamang mapakasalan siya, ito rin po ay haram. Huwag mong idaan sa haram na paraan bagkus ito ay pagtatambal dahil walang baraka. No, walang baraka yung pagsasamang ang dahilan niya, pagsasama na ang naging dahilan ay yung haram na gawain, maliban na lamang kung ikaw ay magbalik loob, tunay na magbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. So ito yung tinatawag na at tiwala panggagayuma na ito ay kabilang sa shirk. Sinabi ng mahal na propeta, inna ruka wat tamaim wat tiwala shirkun. Ang ruka, panggagamot na may halong shirk, no, mga orasyon na may halong shirk, wat tamaim, anting-anting, agimat, wat tiwala, panggagayuma ay shirk, pagtatambal. Bilang panghuli nito, si Kanto Dalasin pala, no, al-dhabh fi mawadi' ash-shirk, yung pag-aalay, pagkatay ng hayop sa mga lugar na mayroong ginagawang shirk. No, ito ay kabilang lamang to sa nagpapakita kung paano tayo binigyang halaga ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam na tayo bigyang babala na kahit pa na wag daw tayong iwasan natin na tayo ay makagawa ng pag-aali kay Allah doon sa mga lugar na mayroong mga ginagawan ng shirk. Kaya mayroong isang hadith dito na mayroong isang lalaki na siya ay nanumpa, na siya ay kakatay, nazar, no, nag-promise na kapag nakamtan niya yung isang bagay ay mag-aalay siya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ito yung tinatawag na panata, no, nazar. Sabi ng mga propeta, no, sa lalaki, dahil siya ay nanumpa na siya ay kakatay sa tinatawag na lugar na bawana. Sinanong ng mga propeta, meron bang sa lugar niyan mga shirk na ginagawa ng shirk? Sabi ng lalaki, wala po. Meron bang mga pagdiriwang dyan na pinagdiriwang ng mga hindi mananampalataya? Sabi ng lalaki, wala po. Kung gano'n, sabi niya, tuparin mo ang iyong panata sa lugar na yan. So paninigurado lamang ng mahal na propeta bilang babalan niya sa umma na ito na wag tayong gumawa ng gawain na maaaring lagusan, no, pintuan ng shirk. Bilang panghuli na gawaing nagdudulot din ng shirk ay tinatawag na at-tatayur wat tasyaum, yung pangitain. So ang tasyaum at tatayur halos magkapareho to, ang kahulugan nito yung pangitain. Ang ibig sabihin ng pangitain ay yung pag-uudyok sa iyo o kaya pumipigil sa iyo na gawin ng isang tao dahil sa pangitain na iyong nakita o narinig o nalaman. Alipong sapol, may napakarami tayong pangitain, waliudubillah, no, na alhamdulillah yung ilang ngayon ay nawala na dahil alhamdulillah dumami yung mga ulama na binigyan tayong babala hinggil sa pangitain na ito dahil ang pangitain ay sumasalungat, lumalabag sa relihiyong Islam. Napakarami tayong pangitain, no, na halimbawa hindi pwedeng magwalis sa gabi o di kaya pumutol ng kuko sa gabi. Pag tinanong mo bakit, dahil sinabi daw ito ng mga nakakatanda sa atin. So walang batayan, lahat ng ito ay pangitain, no? Di kayo mga pampaswerte, o di kaya lalabas siya nakarinig ng ibon, o di kaya nabasag na plato, sabi niya wag kang lalabas, may mangyari sa'yo, waliudubillah. So ito yung mga pangitain, no, na ang pumigil sa'yo dahil dun, parang inugnay mo sa yung gagawin mo, yung mangyayari dun sa isang bagay na wala naman siyang kinalaman, subhanallah. Magpatuloy ka dahil kung anong may mangyayari,
kung anumang mangyari, lahat ito ay nakatagda. So kapag may gagawin ka, ang pumigil lamang sa'yo dahil doon sa pangitain na wala namang kinalaman, makakagawa ka ng shirk dahil para mong inugnay ang puso mo doon sa bagay na wala yung pagtitiwala, pananalig mo kay Allah subhanahu wa ta'ala. So ito ng tiara, watasya, ang mga uri ng pangitain, no? Kahit ano pa, pangpatanggal ng malas o panawagan ng pangpaswerte, lahat pong ito ay tawag ba rito, makakapasok sa tinatawag na shirk. Ganun din yung mga horoscope, mga ano pa mga uri, no? Katulad din po sa Facebook ng social media na minsan kapag in-share mo to ay magkakaroon ka ng ganito. Kapag hindi mo in-share ay mapipinsala ka, matatamaan ka ng ganito. Huwag po kayong maniniwala dyan. Lahat ng yan ay hindi totoo, kalokohan, na pagtatambal. Shirk po yan. No, pag i-share mo itong maraming perang picture ay magkakaroon ka ng ganito. Lahat po 'yan ay shirk, pagtatambal, no? So ito ay mga babala lamang sa atin ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. So yung mga uri ng tatayur, tasyaum po ay may tuturing din pong itong shirk. So walang pangitain sa relihiyong Islam dahil nalalabag niya ang kaisang tauhid, kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. So dito po nagtatapos mga kapatid ang ating pagtatalakay sa Tauhid al-Uluhiyya. So natapos natin ng al-Iman bi wujudihi at ang Tauhid al-Uluhiyya. At sa Tauhid al-Uluhiyya na ito, dahil napakahalagang paksa na ito, katulad ng ating nabanggit sa part 1, ay naka-6 na part tayo. Ito yung part 6. Episode 14 pero part 6 ng Tauhid al-Uluhiyya dahil napakahalagang paksa ang Tauhid al-Uluhiyya at binigyan detalye ito ng ating buting Sheikh, no, hafidahullah, si Dr. Ahmad Al-Qadi. So dito nagtatapos po ang pagtatalakay sa Tauhid al-Uluhiyya. Ang isusunod natin, natapos ang atin ng aliman biwujudihi, Tauhid al-Rububiyya, Tauhid al-Uluhiyya. Ikaapat ay ang Tauhidul Asma wa Sifat, ang kaisahan ni Allah sa kanyang mga pangalan at kanyang mga katangian. At napakahalagang paksa din to mga kapatid dahil ikabilang to sa mga usul, pangunahing katuruan sa Islam na kung saan nalihis dito ang maraming mga sekta sa Islam na tinatawag na mga Mu'attila, Jahmiyah, Mu'tazila, Asy'ariyah, Maturidiyya, Kullabiyya. Na mga nalihis, naligaw. Bakit siya nalihis? Nawala sa Ahlus Sunnah wal Jamaa dahil sa paksang ito na Asmaullah wa Sifatihi. So inshallah ta'ala tatalakay natin to ng detalyadong paglilinaw at subalit sa malinaw at magaang pagpapaliwanag na maunawan ng lahat. So naway na napakinabangan natin ang paksang ito. Kung mayroon man lamang kayong clarification, katanungan, no, na dapat itanong hinggil sa mga natalakay natin, i-comment nyo lamang o di kaya i-PM nyo sa akin. Hanggang sa muli po, no, dagdagan nawa ni Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga kalaman, patawarin po nawa tayo ni Allah, at maraming salamat po sa inyong pagsusubaybay at inshallah ipagpatuloy nyo lang po ang inyong pagsasaliksik ng kaalaman. Wa akhiru dawan alhamdulillah, wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.